Isang 25 years old na lalaki mula sa Japan ang nagkaroon ng tinatawag na dropping head syndrome or drop head syndrome. Pero ano nga ba ang dropping head syndrome at paano natin ito nakukuha? Ang lalaki na ito ay napasobra sa paggamit ng cellphone na halos palagi na lang nakayuko at kalaunay bigla na lang na hindi niya na kayang itaas ang kanyang ulo dahil sa palaging paglalaro ng kanyang cellphone. Dahil na rin sa labis na pagyuko ay nakabuo ito ng malaking bukol sa likod ng kanyang leeg at nawalan na siya ng lakas upang kontrolin ang muscles nito sa kanyang leeg. Pero bago siya nagpakonsulta sa doktor ay nakaranas siya ng matinding pananakit sa kanyang leeg at hirap sa paglunok sa pagkain, dahilan upang siya ay mabilis na pumayat at naging mahina ang kanyang leeg. At noong nagpakonsulta na sila sa doktor, ay na-diagnose nga na meron siyang tinatawag na dropping head syndrome. At according sa mga doktor sa Japan, ang lalaking ito ay dating aktibong bata. Ngunit nagbago ang lahat nung siya ay magsimulang makaranas ng matinding pambubuli noong high school. At dahil sa matinding pambubuli ay huminto ito sa kanyang pag-aaral at halos hindi na lumalabas sa kanyang kwarto at naglalaro na lamang ito sa kanyang cellphone. Hanggang sa isang araw ay ang labis at matagal na pagkakayuko ay nagdulot ng malaking bukol sa kanyang leeg. At nung suriin ng mga doktor ay nakita nilang dislocated at distorted na ang kanyang buto sa leeg. At sumailalim nga siya sa sunod-sunod na surgical procedures at kinailangang lagyan ng tornilyo at metal rods ang kanyang leeg upang maituwid ang kanyang postura. At pagkalipas ng 6 na buwan ay nagagawa niya nang iangat ang kanyang ulo. Ang dropping head syndrome ay bihirang kondisyon na nakukuha natin base na rin sa ating lifestyle at nakasanayang ginagawa. Kaya ang lesson natin sa atin nito ay lahat ng sobra-sobra ay nakakasama para sa atin. Kaya ugaliin po natin na dapat ay meron tayong pagkokontrol sa lahat ng ating ginagawa. Dahil lahat ng sobra ay nakakasama para sa ating kalusugan. Lalong-lalo na sa mga kabataang nalululong sa sobrang paggamit ng mga cellphone. Alalahanin po natin na dapat nating ingatan ang ating kalusugan. At ang pambubuli ay walang ginagawang mabuti. Nagbibigay ito ng isang matinding emosyon sa isang tao. Ang dropping head syndrome na dinanas ng lalaking ito ay hindi lang dahil sa kakagamit niya ng cellphone. Ito din ang naging resulta ng ilang taon niyang pagtitiis dahil sa pambubuli sa kanya. Ang matinding emosyon na dinadanas nito ay siya ring rason na nagtulak sa kanya para hindi na siya makipag-socialize sa tao. At instead, na mas pinili niya na lang na magkulong sa kanyang kwarto. We have to understand that bullying has lasting effects. And oftentimes, yung taong nabubuli, nawawalan sila ng gana makipaghalubilo sa mga tao. Mas pinipili nilang i-isolate ang kanilang sarili kaysa naman sa masaktan ang damdamin nila. At ang resulta na to ay pwedeng makapagpabago sa takbo ng buhay ng isang tao. So that's the story for today, guys. And Papa Goy once again saying keep telling stories that matter.